Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Saba ninyo mga eskriba at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyong ang ibig pasakop. Saba ninyo mga eskriba at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalan ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Saba ninyo mga eskriba at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig, makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintel sa panampalatayang Hudyo. At kung mahikayat na'y ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo. Kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Saba ninyo mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipanumpa ninuman ang templo, walang anuman yon. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa ninuman ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag ipanumpa ninuman ang dambana, ipanunumpa niya yon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipanumpa ninuman ang templo, ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipanumpa ninuman ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa holiday po tayo ng mga bayani. Pero ang atin pong mga pagbasa ngayon, tayo po'y hinihikayat ng Panginoon na magnilay-nilay tungkol sa tunay na pagpapahayag ng ating panampalataya o katapatan ng buhay panampalataya. Sa ating unang pagbasa, sa unang sulat San Pablo sa taga-Tesalonica, Kabanata 1 at talata 1 at sumusunod, ipinapahayag ni San Pablo ang maglingkod ng tunay sa Diyos na dapat mayroong pag-asa, mayroong pananampalataya, at mayroong pag-ibig na napahayag sa konkrito na paraan na kung saan napahayag sa kanilang kabutihan, hindi lang sa pagtanggap ng mga apostol sa kanilang pagpahayag ng Ebanghelyo, sila mismo naging instrumento nito sa pagpalaganap o pagtuturo ng Ebanghelyo ng Panginoong nabuhay muli, ang ating Panginoong Hesus
hanggang siya'y babalik. Kaya ikagagalak nila dapat ang pagpapahayag ng mabuting balita. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 23, verso 13 hanggang 22, tinuturo ng ating Panginoon paano maging tapat at totoo na lingkod ng Diyos. Ang pagiging tapat at lingkod ng Diyos ay hindi ang pagpapahayag ng mga doktrina ni ang tungkol sa kautusan. Ang mga Parisiyo at mga Eskriba ay mga grupo ng tao na alam nila ang tungkol sa tradisyon na tinatawag sa mga Hudyo na Torah, Nevi'im at Ketubim. Torah, ito yung tradisyon ng mga kautusan na tinuturo ni Moises. At ang Nevi'im, tradisyon na tinuturo ng mga propita. At ang Ketubim, ang tradisyon na tinuturo sa mga nakasulat tungkol sa kaalaman para sa buhay. At itong mga Eskriba, sila yung nakapag-aral ng tunay at ng liksik tungkol dito. At ang akala nila, kung ano ang kanilang tinuturo, yun ang tama. Ang mga Parisiyo naman ay tapat sa kanilang pagiging pananalig sa pamagitan ng pagsunod lang kung ano ang nakasulat, kung ano ang mga patakaran. At isa sa mga patakaran doon na ang dapat kung mayroon kang ginagawa ay dalhin mo na mayroon kang alay. Ngayon, tinitingnan ng ating Panginoon kung ano yung nakakabuti at mabuti para sa pagpapahayag ng panampalataya. Sinasabi niya na ang pagpunta sa templo, ang pag-alay sa dambana ng Diyos ng kung anumang mga handog, ang ating mga panunumpa at ang ating mga pangako sa Diyos, yan ay mabuti. Pero sinasabi ng mga Eskriba at Parisiyo, walang saysay ang pagpunta sa templo, ang pagkaroon ng panunumpa sa dambana o sa may altar, walang saysay kung ano man ang ipinangako para sa Diyos kung walang ginto, walang pera, o walang material na handog. Kaya sinasabi ng ating Panginoon na itong mga material na handog, hindi yan mahalaga. Sapagkat ang templo ay banal. At kung anong dinadala doon, ang templo ang nagpapabanal. Hindi ang ginto, hindi rin ang pilak, hindi kung anong material na bagay. O kung ano man ialay dyan sa may altar o kung ano man ang panunumpa na para sa Panginoong Diyos sa langit. Hindi po nagpapabanal ang pera, ang ginto, ang pilak, o anumang kayamanan. Ang tunay na nagpapahayag na tayo'y totoo at tapat sa ating Panginoong Diyos ay ang ating taos-puso na paglilingkod sa Kanya. Na buong puso tayo na nag-alay ng dekalidad na panahon, ng dekalidad na pag-alay rin ng ating mga talento. Dekalidad din at taos-puso na pag-aalay kung anuman at tanggap natin sa buhay at pasalamat sa Diyos, mayroon tayong inaalay, hindi sa pilitan, bagkos taos-puso nating inaalay sapagkat mahal natin o iniibig natin ang Diyos. Madalit sabi, ang paging tunay na lingkod ay ang pagkaroon ng pagsabuhay ng pag-ibig sa Diyos. Ang tunay na paglilingkod, hindi po makikita sa mga material na mga alay o material na ibinibigay. Ang tunay na paglilingkod at ang katapatan sa ating pananalig at panampalataya ay ang ating taos-puso na pagsuko sa buong sarili natin, sa pagkaroon ng pagbabago sa buong sarili natin na ating sundin ang kalooban ng Diyos at tumatalima tayo sa Kanyang mga kautusan. Ang buong puso na ating paggawa ng mabuti sa kapwa-tao sa pangalan ng Diyos at ang ating mga adhikain at tunguhin para sa kabuti ng lahat at hindi sa tinatawag na pangpugi-puwens lang
Alam mo kasi, yung pang pugi points na lalo na kapag malapit ng eleksyon, mayroong mag-alay na tao, ito, ibigay ko sa iyo, ganyan. At kukuha pa sila ng mga propagandista upang ipapropaganda kung ano yung nakakabuti ng kanilang personalidad upang lalo silang ihalal. Upang sa paghalal nila, kung ano man ginagamit nila sa pagpapalaki ng kanilang pagkatao at maging matanyag sila, babawi sila sa mga kurakot na kanilang gawin. Kaya, kung tingnan po natin, tama yung tinuturo ng ating Panginoong Hesus. Hindi sa mga material na bagay na parang binibili natin ang Diyos o binabayaran natin ang Diyos. Ngunit sa ating taos-puso na paglilingkod sa pangalan ng Diyos at dahil sa ating pag-ibig, dahil sa ating pagmamahal sa Kanya, ay ating napahayag ng buong buo kung ano ang magiging tunay na nanampalataya at nananalig sa Diyos. Si San Agustin, na siya ay hindi Kristiyano noon, salamat sa panalangin ni Santa Monica na kanyang ina, ay nagpabinyag siya na maging Kristiyano mula sa kanyang pagiging Manikiyo na pilosopo. Naging tunay siya na Kristiyano si San Agustin. At ang kanyang tinuturo na kailangan na buong buo para sa Diyos at gagawa ang lahat sapagkat kung may pag-ibig, dahil sa pag-ibig, magagawa ang lahat. Kaya sinasabi pa niya sa kanyang aklat ng confession, sinasabi niya, ang kanyang puso, sabi niya, ang aking puso ay hindi mapalagay at hindi ito magkaroon ng kapahingahan hanggang ito'y nasa sa iyo na. Na ang ating pananalig, ang ating panampalataya ay depende gaano tayo katapat sa Diyos. Gaano tayo umibig sa Diyos. Gaano tayo kumikilos na may pagmamahal. Ang mga ginagawa natin na may puso, na may pagmamahal, ay ginagawa natin na isang tunay na pagpapahayag sa ating pag-ibig, katapatan, at pananalig sa Diyos. Madalit sabi, ang tunay na paglilingkod ay may puso. Ang tunay na paglilingkod ay sa pangalan ng Diyos, na Diyos ng pag-ibig. At kapag tayo nabubuhay sa Kanyang pag-ibig, katotohanan at katapatan, ang Diyos ay siya naghahari sa ating mga puso. Amen? Purihin natin ang Diyos.